Ang mga bagay ay nag-iipon ng enerhiya at minsan ang mga regalong tinatanggap natin ay sumpa pala. Si Ramirez, tattoo artist, ay nagkamali ng 2 beses. Tinanggap ang lumang salamin mula sa kliyente at dinala sa studio ang manikang ayaw ng asawa niyang ipasok sa bahay dahil sa masamang enerhiya. Simula noon, nagkaroon ng kaguluhan. Isang gabi, bumalik si Ramirez sa kanyang studio para kunin ang charger niya. Pakinggan ninyo ang nangyari. Meron tayo. Magandang gabi mga kaibigan. Pumunta ako sa shop dahil nakalimutan ko ang charger ko at habang papunta ako, malapit na ako sa basurahan. Narinig ko na may sumipa sa pinto. At nagsimula akong mag-record pero napansin ko sa kurtina na gumagalaw ito. Tingnan ninyo, parang kapag naririnig mong gumagalaw ang kurtina parang may umuugong. Kaya ang alikabok niya ay mula sa kalsada. Kasi ang kalsada ay elo pa lang talaga. Sabi ko sa inyo, putsa. Papasok na ako. Tingnan nyo para makita nyo na walang tao. Isang kuha lang ito. Pasensya na, paikot-ikot ako. Ito ba ay security key? Wala talagang lumabas. Tingnan nyo, papasok ako at isasara agad ang pinto. Bubuksan ko dito ang ilaw. Tingnan nyo. Para hindi nyo masabing may tao sa loob, ewan ko pa. Ay pre, sige, kasi yung tungkol sa kortina, narinig ko na yung paglabas dito sa lugar. Pero sa totoo lang, hindi ko masyadong pinapansin. Kinailangan kong baguhin ng kaunti ang mga bagay dito kasi taon-taon ko itong inaayos. Huwag nyong tingnan. Sumilip tayo sa banyo para makita nyo na walang tao. Tingnan nyo ang pinto. Dinala ko ang salamin sa banyo. Isasara ko ang pinto sa likod para makita nyo na wala. May dumadaan ba? Dinala ko ang salamin sa banyo kasi nire-remodel ko at inaayos ang mga gamit. Tingnan nyo. Para hindi nila masabi na may nagtatago, tingnan nyo, nandito ako sa loob ng banyo. Walang tao, walang tao. Sige, tingnan nyo, magre-record ako para makita nyo na walang lalabas. Tingnan nyo. Grabe naman. May sumisipa sa pinto. Gumagalaw ang mga kurtina na parang may humawak. Ramirez, matapang ba o pabaya ang pumasok habang nagre-record para patunayan na walang tao? Sinuyod niya ang buong lugar at walang laman. Pero, magbigay ng matinding pansin sa banyo. Pero halimbawa, isa sa mga anak ko ay ganito. Jose Groning. Tingnan natin kung makukuha kahit kaunti tungkol sa kurtina. Ay, may kumagat sa akin. Parang ano?
Sabi ko nga, mas okay nang sa akin mangyari to kaysa sa iba, hindi ako bumabangga. Roditos, nasa banyo ako. Ay, caray. Parang may narinig ako sa banyo, tapos bigla ko ring narinig sa computer. Parang dinadala ako pataas pababa para hindi ako makapag-concentrate sa isang lugar. Side. Chingados fue eso. Ay, grabe na to. Hindi. Aalis na ako. Hindi na banda. Aalis na ako. Tingnan mo. Nahulog yung manika. Tara na banda. Na-disconnect ko na. Kukunin ko na. Bahala ka na dyan. Maraming salamat kaibigan. Pero hindi na. Aalis na ako. Gitna. Ayun, kusa nang nagsara ang pinto, wala namang hangin. Patuloy pa ring nagre-record si Ramirez. Pilit na kalmado pero hirap na sa bigat ng paligid. May naririnig siyang ingay sa itaas at ibaba, parang may naglalaro sa kanya. Pagkatapos, biglang bumagsak ang manika. May nakita si Ramirez na sariwang bakas ng hubad na paa sa sahig. Walang nakuhang tao ang mga security camera, pero nakunan nila ng galaw sa paligid ng manikang iyon. Ang tanong, ang salamin ba ang nagbukas ng portal o ang manika ang nag-anyaya sa nag-iwan ng bakas na yon? Ang kasong ito ay pinaghalo ang paranormal sa isang totoong krimen na hanggang ngayon ay hindi pa nareresolba. At ang mga oras, sadyang hindi. Hindi. Tugma, Brazil. 1 taon. Sa 2025 ba, natagpuan ang bangkay ng babae sa liblib na gubat, isang trahedya. Pero nang suriin ng pulisya ang mga security camera ng lungsod, naging imposibleng maresolba ang kaso. Makikita sa recording ang babae na naglalakad ng kakaiba at parang wala sa sarili. Pero ang pinaka nakakabahala ay ito. Ang kamera na ito ay matatagpuan 7 oras ang layo sa biyahe mula sa gubat kung saan natagpuan ang kanyang katawan. Pero ang recording ay 1 oras lang bago siya matagpuang patay. Paano niya narating ang 7 oras na layo sa loob ng 60 minuto at bakit siya naglalakad ng ganoon? Teleportasyon, pagdukot o may mas malalang nangyari kaya siya napunta roon? Sa pagkakataong ito, makikita natin ang bagay na maaaring mangyari rin sa iyo. Magkasama sa bahay ang magkapatid na babae nang may nakuha ang security camera. Pwede ko siyang kunin. Oo, pwede ko siyang kunin. Kusang bumukas ng malaki ang pinto kahit walang nagtulak. Hindi nakita ng magkapatid kung paano, basta nakita nilang bukas na ito. Pero para lalong lumala ang sitwasyon, pakinggan ang tunog sa likod, may dumaraang sirena ng pulis sa labas. Hindi na talaga matiis ang tensyon.
Kung iniisip mong isa lang itong pinto na di maayos na isara, nagkakamali ka. Mag-ingat at makinig ka ngayon. Clear. Clear. Nakita mo ba yon? Makikita mo ba ang isang maliit na figura, muka, maitim na mabilis na tumatawid sa harap ng kamera? Nang suriin nila ang recording, napansin ng magkapatid na hindi iyon tao. Wala itong muka o tampok at napakabilis nitong gumalaw para maging normal na tao. Dito pumapasok ang teknolohiya para ipakita ang hindi nakikita ng mata ng tao. Tingnan ang berdeng kahon. Ang kamera ay sinusubukang mag-focus sa kahit anong makita. Kahit madilim ang kwarto at nadedetect ang presensya. Pero gaya ng nakikita mo, wala namang kahit ano. Sinasabi nila na hindi pa raw nagkakamali ang kamera ng ganito dati at nangyari lang ito nung gabing kusa raw bumukas ang pinto. Sa tingin mo ba hangin lang ang pumasok sa bahay nung araw na yon o may nag-aanyaya sa magkapatid na lumabas? I-share ang opinion mo sa komento kung kaya mo. Huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-activate ang kampanita para hindi ka mahuli sa mga susunod na notifikasyon. Hanggang sa muli, i-video nyo rin ang sarili ninyong bahay. Sa tingin ko, nangyayari ito halos taon-taon tuwing ganitong panahon. Ang weird, parang nasa sementeryo ka pero may Pasko dito sa taas. Ingat, titingnan ko ang hakbang ko dito, sandali lang. Yes, I see that. Ikinikilos ng lalaki ang kamera para ipakita ang monumento. Ayan, tingnan mo sa likod ng bato. Isa itong kulay abong muka, walang mga tampok, isang halimaw, nakatitig ng matindi sa loob ng 1 segundo bago magtago. Malinaw na hindi iyon tao.
Walang sino man sa likod ng monumento noong oras na iyon. At saka malamig ang tingin nito. Isang nilalang na nagpasya na sumilip sa ating mundo habang abala ang mga buhay. Naramdaman mo na ba na may nakatingin sa iyo sa isang banal na lugar? Sabihin mo sa akin sa mga komento. Ang kasong ito ay isa sa pinakakomplikado at nakakatakot na nakita ko sa matagal na panahon, karaniwang gabi ng Miyerkules noon. Dumating ang grupo ng paramediko para tulungan si Cass, isang dalagang may matinding schizophrenia. Tinitiyak niya na hindi siya makalabas ng kanyang kwarto dahil sinasabi niyang may tao sa pintuan. Hindi nila ako papadaanin, hindi nila ako papayagang dumaan. May tao dyan, Nandito lang kami. Sinasabi ko sa'yo, may tao sa pintuan at di nila ako palalampasin doon. ano ang suot nila. Nakaasul ba sila? May tao doon at hindi nila ako papadaanin. May tao sa pintuan. Kailangan kong umupo ka, okay, kaya mo ba yun? Diyos, pakinggan mo, ayos lang. Kailangan lang humingi ng tawad kung ano man ang magpapakomportable sa'yo. Okay, salamat. For you. Okay? Alright? Is that okay? Elliot? Ayos ka lang, ayos ka lang. Pakinggan mo ang kanyang boses. Totoo ang takot habang inilalarawan niya ang lalaking nakasuot ng asul na humaharang sa kanya. Sinusubukan ng mga paramediko na pakalmahin siya sa abot ng kanilang makakaya. Iniisip na lahat ng ito ay nasa isip lang niya. Pero biglang nabasag ang realidad. Isang orasan na matibay na nakakabit sa pader ang biglang nahulog ng walang babala. Maaaring nagkataon lang ito, pero sandali lang dahil mas lalala pa ito. May teknik si Cass laban sa bisyo niya. Paulit-ulit niyang binubuksan at sinasara ang mga pinto o kurtina dahil nakakatulong daw ito mabura ang kanyang halusinasyon. Alam niyang niloloko siya ng sarili niyang isipan. Ngunit may nakakabahalang detalye. Ang nobya niya noon, ilang taon na ang lumipas, ay nakita rin ang parehong lalaki sa dating bahay nila kahit wala siyang eskisophrenia. Mga parusa ng Meridiano. Ano ang ibig sabihin nito? Nakipaglaban ako gamit ang kapangyarihan ng lakas at Na ako talaga. Bato at Nag-record si Cass para malaman kung totoo ang nakikita niya. Kung hindi makita sa kamera, hindi ito totoo. Iyan ang patakaran niya. Pero ngayong gabi, hindi ito gumagana. Eskisophrenia, malamang hindi ka baliw, hindi tayo baliw. Ang may eskisophrenia ay mga normal na tao. Ang madalas kong halusinasyon ay nakakakita ako ng anino na hugis tao. Sa mga pintuan, kahit saang pintuan, kaya isipin mo ang kahit anong pintuan sa bahay mo. Ako at ang aking therapist ay gumagawa ng tinatawag na visualization dismissal, kaya paulit-ulit kong binubuksan at sinasara ang pinto at parang natatanggal noon ang anino. Ang ginagawa ko kapag sobrang lakas ng guni-guni at parang hindi ko na maintindihan ang realidad. Gamit ko ito at sa madaling salita, itinututok ko ito sa pinto, sa door frame, or kung ano man ang nakikita ko at tinitingnan ko ang screen. At kung yung nakikita ko sa door frame ay wala sa screen ng GoPro, hindi yon totoo. Nakakatulong ito para kumalma ako. Sobrang hindi maganda ang kalagayan ko ngayon. Paulit-ulit mong sinasabi yan. Hindi. Tigilan mo na. Huwag mo nang banggitin yan. Tigilan mo na ang pagsasabi niyan.
Lagi mong sinasabi yan tuwing ganitong oras. Oh. Alexa, buksan mo ang ilaw. Siya ay nakakakita ng isang figura sa likod ng kurtina. Sinusubukan niyang gawin ang kanyang ritual. Binubuksan at isinasara ang tela para mawala ang figura. Tingnan mong mabuti. Gumagalaw si Cass sa likod ng kurtina. Wala na siyang nakikita roon pero gumagalaw pa rin ang tela. Doon nangyari ang imposibleng bagay. Huwag mong alisin ang tingin mo. Makikita mong umaangat ang kurtina papunta sa kisame at biglang bumabagsak. Hindi lang ito hangin. Hindi rin ito guni-guni. Naitala ito ng kamera. Isipin mo lang kahit isang saglit ang mabuhay sa impyerno nang hindi mo alam kung ano ang totoo at hindi. At natuklasan ko na ang halimaw na pinakakinatatakutan mo ay talagang nariyan sa tabi mo. Dahil sa bidyong ito, nagduda si Cass sa kanyang katinuan, pati na rin ako. Salamat sa panonood. Hanggang dito lang, matatapang lang umaabot dito. Like at subscribe, i-activate ang kampanita para sa mas maraming katatakutan. Sana'y maganda ang bangungot mo.